Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ano po kaya ang makikita natin? Tayo ay magbibigay ulit ng reading of the day. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa reading of the day. Yan, balasahin lang muna po natin ito. Pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Yan, pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, ang pagsasaling puwersa po. Okay, no? Sa nakikita ko po ngayon dito, para po siyang may nakalimutan, no? Nagbago po yung kanyang pananaw sa buhay. Parang hindi mo na po siya kilala. Parang hindi na siya yung taong minahal mo. At parang hindi mo na po siya kilala. Kung titingnan po natin ngayon, no? Parang ito po ay, siya po ay nakakaramdam ng matinding pagbabago sa buhay niya o may dagok po siyang pinagdadaanan sa ngayon, no? Sa nakikita ko po dito, hindi po ganon kadali, no, yung kanyang hindi po ganon kadali yung mga pinagdadaanan niya sa ngayon dahil po yan sa kanyang pagbabago, no, sa kanyang hindi po niya inaasahang pagbabago, no. Ang nakikita ko po dito kasi is nahihirapan po siya totally, no? Nahihirapan po siya at hindi niya po alam ang kanyang ginagawa. Meron po akong nakikita dito na po meron po siyang kalmado lang po siya, no? Ang pakiramdam niya po is somehow ay para po siyang nakakaramdam na pagkalmado ka, nabubwisit po ito. At sinasabi ko po sa iyo na kapag kalmado ka po, ito pong taong to ay medyo may pagkabwisit, no? Bwisit na bwisit po siya and hindi po siya maka-adjust sa buhay niya ngayon, ano? As a matter of fact, hirap na hirap po ito talagang maka-adjust sa ngayon, ano? Parang feeling niya lahat ng malas nasa kanya na pero mayabang pa din po siya, no? Parang hindi na po ito yung lalaking minahal mo dati, no? Parang hindi na po siya yung taong pilit mong parang yung antaas ng tingin mo or ang tingin mo sa kanya ay ang tingin mo sa kanya parang talagang ang bait, mapagmahal. Ngayon po, ayan o, sobra po ang pride nito. May punishment pa nga po sa kanya. Sobra po yung pride niya sa totoo lang. Pero ganyan pa rin po, oh, talagang makakaranas ka po sa kanya ng meron po siyang disorganized po kasi siya, naging disorganized siya, talagang nagbago po ang taong ito, hindi mo na po siya kilala, no? As a matter of fact, itong taong to ay totally buwisit na buwisit po sa mga nangyayari sa ngayon.
Parang ang gusto niya po, siya lang lagi ang minamahal, siya na lang po lagi ang inaasikaso, pero sa totoo lang po, parang hindi niya po nararamdaman yung mag-give back, no? Parang ang gusto niya po, siya na lang po palagi yung inaasahan mo. Ikaw na lang lagi yung inaasahan niya na mag-aalaga sa kanya and everything. Pero sa totoo lang po, sa nakikita ko po ngayon, medyo hirap po ito sa kanyang sarili, no? Sa ngayon, no? Hindi mo po talaga maintindihan what is happening with this person. Hindi mo naman siya ganun nakilala at talagang sa nakikita mo, hindi naman po ito pasaway nung araw. Pero ngayon po, sobra po siyang pasaway. Simula din po nang naghiwalay kayo, nagkaroon kayo ng family problems, no? Talagang makikita mo po dito sa taong to na somehow ay nakakaramdam po siya ng matinding pagbabago o proseso, no? May process po siyang pinagdadaanan na ang pakiramdam niya po ay sooner or later bibigay siya, no? Parang kung ano man po yung yabang niya ngayon, parang hindi naman po niya kayang panindigan, ano? Talagang ang nangyayari po kasi ngayon somehow ay yung tao niyo po ngayon ay naliligaw po ng landas. No, naliligaw po siya ng landas. Parang sabi ko nga po sa iyo para po itong anghel na naging monster, no? Hindi mo na po siya kilala at hindi mo po alam bakit po ganyan ang pakiramdam niya sa ngayon. Bakit biglang nagbago ang ugali niya, hindi niya na po kinakaya, no? Yan, no? Medyo masakla po ang pangyayaring ito sa kanya, no? Bigla na lang siyang nagbago. Even siya, hindi niya po maintindihan. Even siya, hindi niya po maipaliwanag sa'yo. Wala po talaga siyang maipaliwanag. Kaya mas minabuti na lang po niyang lumayo with no closure. O pwede pong nag-uusap pa rin kayo pero wala kayong closure. Or pwede rin po na bigla na lang itong nawala at ginosting ka. Why? Hindi niya na po alam kung paano pa i-explain sa iyo ang lahat. So, nagyayabang-yabangan na lang po ito, no? Nagyayabang-yabangan na lang po ito. At patuloy po talagang masasabi ko na ang pakiramdam niya po ngayon ay hindi niya alam hanggang kailan niya po kayang panindigan itong pag-aak niya na as if wala siyang kasalanan sa'yo, as if wala siyang nagawa sa'yo, no? Pero sa totoo lang po, meron. Meron din po ako nakikita ditong failure and defeat, no? Pagkatalo, no? Parang pakiramdam niya po, o sige na, panalo ka na, ikaw na panalo. Pero sa totoo lang po, hindi rin naman po siya tumatanggap ng pagkatalo. Kahit sabihin niya po sa'yo na, o sige na, panalo ka na, ikaw na lahat, ako na lahat, ganyan. Pero wala po yung sincerity. At talagang sinasabi ko po sa'yo, ay walang balanse, no? Hindi mo po nakikita yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Talagang ito pong taong to ay may sayad sa ngayon, ano? Talagang hindi po ito talaga yung inaasahan mong tao, no? Hindi po siya yung tao na akala mo dati ay makakasama mo for the rest of your life. Ngayon po ay talagang hirap na hirap po itong maka-adjust sa kanya at sa pagbabago ng buhay niya. Bumabalik po sa kanya lahat ng ginawa niya. And alam niya po na hindi naman po tama yung pinili niyang buhay. Hindi po tama yung direksyon. And so far, sa nakikita ko po dito, mas malungkot po siya sa ngayon, no? At yung third party, wala na rin pong ginawa kundi ma-insecure sa'yo. Parang ikaw pa na lang po yung kahinaan niya, no? Parang pag masaya ka, visit siya. Pagka malungkot ka, masaya siya. Ini-stalk ka po ng third party na to. At sasabihin ko po sa'yo, sa sobrang pag-i-stalk niya po sa'yo, ay hindi po siya nagiging masaya, no? Yung happiness niya po ay nakabase po sa'yo. Oh? Naku-curious po siya, no? Palagi sa'yo. That's why, ini-stalk ka po ng ini-stalk nitong taong to. At kapag hindi po siya nakakabalita sa'yo, ay malungkot din po ang araw niya. Parang sometimes, ikaw, ini-stalk mo din itong mga person na to. Yung third party nyo, ini-stalk mo, no? Parang nag-i-stalk ka din po dito. And somehow, ang pakiramdam ko po dito,
kapag ini-stock mo siya na ini-stock, ay nalulungkot din po siya. No? Nalulungkot din po siya pag nakikita niya na wala kang reaksyon sa pag-i-stock mo sa kanya. Alam po nilang ini-stock mo sila, pero kapag tumahimik ka lang or tahimik ka lang, wala pong reaksyon, sila po ay nalulungkot mo. Parang gusto niya lagi pong merong reaksyon, no? There is this sadness, depression, and negativity. May nakikita po akong lungkot, depression, at lagi pong nega yung dating, laging galit ito sa'yo, lagi itong negative pagdating sa'yo, lagi po siyang ganyan at hindi niya po alam hanggang kailan daw ba. Naging greedy po siya and possessive sa'yo, no? Naging sobrang makasarili po ang taong to. Naging selfish po siya sa'yo at hindi niya po alam kung ano at bakit, no? Meron pong emptiness siyang nararamdaman. Itong tao mo, itong person mo, ay may emptiness po sa'yo. Hindi niya po din maintindihan ano raw yung pinagdadaanan niya. Naiintriga pa nga po sila sa'yo O, bakit daw pag masaya ka po, naiintriga sila sa'yo. Pag masaya ka, hindi sila mapakali. Parang gusto nila na hindi ka po makapag-bagong buhay. Gusto po nila hindi ka po makapagbagong, alam mo yun, parang wala talaga akong nakikita dito na parang gusto nilang mag-move on ka, no? Ikaw, kahit paano, tulungan mo daw po yung sarili mo magkaroon ng clarity, ng sharp mind. Why? Kasi sila po away ng away, Talagang pinag-aawayan kanila dahil parang nabubuhay lang po sila sa galit, no? At talagang nagagalit po sila at nagkakaroon po sila ng clash of interest. Ngayon medyo magkaaway po ito, no? Or for some of you na naghiwalay na ang person at third party, mas malala pa po ang naranasan ng third party o nararanasan ng third party kesa sa naranasan mo. Or para naman po dun sa iba na magsisimula pa lang, magsisimula pa lang. Sinasabi ko po sa iyo, no, para po sa mga magsisimula pa lang na maghiwalay, mas malala po ang mararanasan nila kesa sa naranasan mo. So yan po ang ating first reading of the day. Mas malala ang mararanasan ng third person or ng third party nyo pag sila ay naghiwalay na. So kung ano po yung ginawa sa iyo, ano po talaga yung ginawa sa iyo, ano po yung ginawa sa'yo, ano po yung anong ginawa sa'yo, ano yung pinakamasakit na naramdaman mo, doble po ang mararamdaman ng third party. So that's it. I hope na naka-resonate kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po sa ating reaction nyo, no? Gusto ko pong makita ang mga reaction nyo. And maraming pong salamat. For those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan na ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And my ever loyal and solid Lady Elena family, maraming salamat po sa inyong lahat. And please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel, no? Sana po ay yung ating channel po na yan, natin na ito, ay huwag nyo naman po skip ang ads. Tulong nyo na po yan para malaki rin po ang may tutulong yan para sa ating mga street lolos and lolas sa kalye. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, ang lagi ko po sinasabi sa inyo is life is really short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. At sabi ko nga po sa inyo, today is another day. You wake up and do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself. Huwag niyo po munang isipin yung mga mangyayari kinabukasan. Just live for today. You know, hindi po natin alam ang mangyayari sa mga susunod na panahon. Kaya wag muna po natin problemahin yung mga bagay na hindi po natin kontrolado.
just do whatever that makes you happy. Do things to prioritize yourself, and then you sleep for tonight, no? Tapos tomorrow is another day, ganyan na naman po ang gawin nyo. And then one day, you will tell yourself, ay, naka-move on na pala ako, no? Kinaya ko na pala. Kaya ko na pala nang wala siya. At maybe for some of you, baka mas ma-realize nyo pa na, ay, okay na pala ako, mas okay pala ako na wala siya sa buhay ko. Or kaya ko na pala nang wala siya sa buhay ko. So, yan po, no? Yan po yung mga ma-realize nyo when you commit to make yourself happy, when you commit to finally let go, when you commit to finally prioritize yourself and make yourself the number one at make yourself happy, one day po, sasabihin mo sa akin na, minahal ko ba talaga tong taong to? At ginawa ko ba talaga yan sa sarili ko? So, yan po, no, ang ating magiging goal, no, para sa araw-araw. Okay? So, ako po ay magbabalik. I hope na mapanood nyo po ito. At maraming salamat po sa inyo. Pero sabi ko nga po sa inyo, ang commitment ko po sa inyo ay kahit nasaan po ako po ay magbibigay sa inyo ng reading of the day. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil kahit maraming naglalabasan na tarot card readers, ako pa rin po ang hinahanap nyo sa YouTube na ito. Kaya maraming salamat po sa inyo. God bless you all. And I will all see you again on my next reading. I love you and God bless you. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po, bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa. At maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.